Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so ngayon naman, i-try natin to create a quotation. So, para makapag-create tayo ng quotation, all you have to do is to go to business and then quotes. And then, eto, makikita nyo dito, meron tayong all, draft, sent, declined, accepted, and invoice. So, parang ganun din siya sa sales invoice. Yun nga lang, ito is, since quotation siya, once na ma-create mo siya or ma-send mo siya, is hindi pa siya magkakaroon or hindi pa magkakaroon ng effect sa balance sheet at sa profit and loss report. Kasi nga, quotation pa lang siya. So, usually, gumagawa tayo ng quotation para lang magbigay tayo ng estimated cost sa ating mga customer. Okay? So, if yung client mo asks you to create a quotation, ganito lang yung gagawin mo. Okay? So, meron ditong new quote sa gilid. Click mo lang yan. And then, ilalagay mo lang yung mga information na kailangan dito. So, una is yung contact, issue date. So, lagyan natin. So, contact. Okay? And then, kung wala namang contact na wala pang existing contact sa zero, pwede ka namang mag-add new contact. Okay? And then, yung issue date is syempre kung kailan mo create yung quotation. And expiry date, ito naman is depende sa sasabihin sa'yo ng client mo or dun sa process nyo. It can be today, after 3 days, 7 days, 14 days, 30 days. Okay? And then, yung quotation number naman is, or yung quote number naman is, automatic yung napapopulate ni zero. So, pero kung meron kayong sariling way kung paano maglagay ng quotation number, then pwede mo naman itong ma-edit. Okay? So, let's say 7 days. 7 days. And then, yung reference niyan is, depende kung ano yung reference na meron ka. Okay? And then, pwede yan galing sa email, pwede galing sa client mo, or sa customer ng client mo. Pero, you can leave this one as blank. Okay? As yung currency, may option ka rin to change yung currency. Okay? And then, ganun din kung tax exclusive, inclusive, or no tax. And then, dito, meron din ditong add a title or summary. So, pwede ka din dyan maglagay kung para saan yung quotation and summary ng quotation mo. Okay? So, dito, pwede ka maglagay ng item. So, for example, ganyan. Okay? Tapos, kung halimbawa, kapag i-accept niya ng before 7 days, bibigyan mo siya ng 15% discount. Okay? And then, pwede ka mag-add ng another line item dito. Tapos, pwede ka mag-add ng row. And you can delete rows din naman. Okay? And then, pwede rin dito di ba sabi ko, for example, in-accept niya before 7 days, pwede ka maglagay ng terms dito na kapag yung invoice is in-accept mo within or before the 7 days, then I'll give you 15% discount. So, pwede mo yung ilagay dito. And then, you can attach files kung meron kang attachment na ilalagay. Okay? And then, kapag okay ka na, lahat ng information is nalagay mo na, ang gagawin mo lang is pwedeng save and close, save and add another. Kapag save lang, mapupunta lang siya sa draft. Katulad lang din nung kanina. So, kanina, andito na siya. Oops. So, dito, sa draft, ayan, napunta na siya sa draft. And then, kung i-approve natin yan,
kung isi-send natin yan, pupunta naman yan sa send. And then, so kailangan mo syempre lagyan ng email address dito. Kapag na-send na yan, so let's try admin at raggiskeeperskeeping.com. Okay? Tapos, pwede mo naman yung i-edit, okay? And you can click this one kung gusto mo magkaroon ng copy. Okay, and then send. And then, since na-send na siya, mapupunta na siya sa send. Okay? So, ngayon, si client naman is may option to accept or reject yung invoice or yung quotation na create mo. So, for example, in-accept nila, manonotify ka naman na in-accept yan ni client. Pero for example, nag-email lang siya sa'yo at sinabing, okay, I will accept that quotation. So, pwede mo na yang i-click dito and ikaw mismo yung mag-accept. Pero, okay, so once accepted na, again, mapupunta siya sa accepted na tab. Pero kung declined siya, dun siya mapupunta sa declined. Since accepted na siya, ngayon, pwede mo na siyang i-create ng invoice. So, create invoice, mark as invoice, and then create. And then, pag pumunta tayo ngayon dito, or ida-direct nila tayo dito sa invoices. And then, since ito naman is, yung information is na-verify na ng customer, so pwede na natin itong i-approve. Okay? And then, ayan na siya. So, makikita nyo dito naman, invoice na siya. Pag ni-refresh natin to. So, refresh, invoice na siya. Okay? Since invoice na, ngayon, meron na siyang effect sa ating PL report. So, magkakaroon na tayo ng revenue na 3,700. And pagpunta tayo sa invoices, ando na siya. Awaiting payment na rin siya. Ito siya. So, makikita mo yung reference niya is yung quotation number. So, ibig sabihin, itong invoice na to ay galing sa quotation. So ganun tayo mag-edit, mag-add. Kung gusto mo mag-edit naman ng quotation, for example, mag-create tayo ng new quote. Same customer. Expiry date, okay. So, okay na tayo dyan. Tapos, lagay tayo ng item dito. Okay. And then, i-send natin. Okay, send. So, ngayon, kung gusto mo siyang i-edit, pwede naman. Okay? So, meron tayong option dito. Pag click mo yung tatlong 3 dots, may send, may decline, may revise, may copy to delete, at meron din dito yung invoice setting. Kung gusto mo siyang i-edit, i-revise mo lang siya, and ilagay mo dito kung ano yung i-revise mo. Kung magdadagdag ka ba, magbabawas ka ba, let's say, bawasan natin yung 4,000. So, and i-update natin. Ayan. Okay? And then, kung gusto mo naman siyang i-delete, pwede. Kasi nga, once deleted na, ayan, wala na siya dyan. Okay? Nakalagay dito, deleted. So, kapag deleted na yan, try natin kung may invoice pa natin. So, wala na. Okay? Ayan. So, ganun lang mag-create, mag-delete, mag-edit ng quotation. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!